bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Veloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Bilang naman nasaktan sa mga paputok, pumalo na sa higit 200. Mga ospital handa na sa pagsalubong sa bagong taon. Mga namatay sa boss na nahulog sa bangin sa Quezon, umakyat na sa 4. Mga prutas na bilog, pinag-aagawan na sa mga palengke. Sa police report, bangkay ng lalaking nalunod matapos sumali sa swimming competition sa Ilog Pasig, nakita na. Sa Wais Tips, mga pagkaing magandang lantakan para pangontra sa kolesterol, alamin. At sa itimbi mo kay Tulfo, hindi mahuli-huling askal na nangahabol at nangangagat ng mga residente sa Project 8. Susubukan nating aksyonan. Mula sa 100, pumalo na sa higit 200 ang nasugatan dahil sa mga paputok sa loob lang ng linggong ito. Kaya naman, doble alerto na ang mga ospital sa bansa para sa pagdagsa ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, 27 na ang mga pasyenteng na-admit, 4 dito tinamaan ng ligaw na bala. Para sa update, magbabalita si Faye Tobias. Faye! Center at kagaya nga ng iba pang DOH hospitals, naka-code white alert na sila. Ang ibig sabihin, may sapat na bilang ng mga doktor at nurse na duty para tugunan ng anumang emergency dahil bukas, bisperas na ng bagong taon. Alika, pasok tayo dito sa loob ng kanilang emergency room. At alam niyo, marami dinadala dito mga pasyente dahil malapit nga ang ospital na to sa Tondo, sa Caloocan at sa Malabon. At ito, meron silang whiteboard. Dito nakatala yung mga isinugod na sa ospital na nabiktima nga ng paputok. At as of December 21, ito mayroon ng 13 katao ang nasugatan dahil nga sa Piccolo na akala nga natin ay very harmless, pero marami din nasasaktan at karamihan dyan ay mga bata. Ang concern din ng ospital ngayon, 4 na ang isinugod sa kanila na biktima ng stray bullet. So far, 27 katao na ang dinala dito sa Jose Reyes. At halika, kausapin natin ngayon si Dr. Emmanuel Montaña Jr., ang Chief Medical Professional Staff po ng Jose Reyes. Sir, good morning po. Kamusta po ang trending ngayon? Tumaas po ba o bumaba po ba ang bilang ng mga pasyente isinugod ngayon dahil sa paputok? Sa tingin namin, baka tumaas ang mga bilang ng mga pasyente pumapasok dahil sa paputok. Kasi sa ngayon, nasa 1/4 na kami. Nasa 30 pa lang tayo. Expected namin na talagang tumataas ang bilang ng 31 sa 1. Sir, puro bata po ang karamihan dito, no? Karamihan dito, mga more than 60%, mga bata. Mga 12, 9 years old. Karamihan pa nga, especially yung mga affected din, iba mga 20s. So, talagang bata ang affected dito. So, meron na po bang naputulan ng kamay o daliri? Meron na kaming isang 12 years old at meron na isang 14 years old na naputulan. Sa tingin namin, mga batang-bata to para maputulan talaga ng daliri. Pinaka-importante sa kanila. Sir, ano po ba yung ginagawa ng mga doktor para po tugunan yung mga emergency kagaya ng amputation? Pero I understand, as much as possible, the doctors are trying to save yung kung ano man yung natitira pa sa kamay o daliri ng pasyente. Actually, pagdating ng pasyente, sinusok sila tapos nililinis namin mabuti. Talaga pag iba't ibang gamit dito, kung minsan ginagamitan namin ng scissors para putulin yung mga nasira talagang mga tissues. Pagkatapos iba't ibang blade na pang ginagamit na attach namin sa blade holder. Yung iba talagang kung talagang hirap na hirap, kinakayod namin para malinis talaga. Pagkatapos ng kayurin at malinis na yung area at matanggal na yung mga sira na tissues, pwedeng pag may sinasabing fractured lang, pag hindi talaga pwede pang magamit, gagamitan namin ng barena, papasukan para ipasok yung sinasabing pin. Ito po. Ito yung barena. Ito ang gagamitin namin sa inyo, ipapasok namin yung pin, pagkatapos iiwan namin habang sila, yung inyong buto ay nagjo-join. Ngayon kung hindi, at nasa joint, pwedeng kunin namin talaga kung ano man ang titirang daliri pa na nasa inyo. Pag hindi na talaga at malalaking daliri yung gagamitan na lang ng etong panglagare. Puputulin yung buto. Puputulin namin, pati halimbawa kung andito yung putol din ng daliri. Tapos gagamitan ng file, sinasabi namin file para malinis yung area. Pagkatapos noon, kung ano man na natitira,
yun, tatahiin na namin. Ito po yung pantahi, papasok sa skin, pagkatapos tatahiin yung mga natitirang Dok, masakit issues. po ba yung proseso na yan? Ito talagang masakit yung proseso. Hindi lang, although ginagamitan namin ng anesthesia, ang mahirap nito pagkatapos at nawala na yung anesthesia. Talagang masakit. Hindi lang dito, pagkatapos siguro, mahirap din yung makikita mo na nawala na yung daliri sa isang iglap. Dok, yung mga naputukan naman po na ayaw magpunta sa ospital kasi parang nalakdos lang ng kaunti yung daliri, ano po yung posibleng mangyari sa kanila? Ang gusto naming emphasize sa lahat na ito po tetanus prone wound. Ibig sabihin, pwede kayo magka-tetano dahil sa mga injuries dahil sa paputok. Kaya ina-advise namin, kahit sa tingin namin, very, very minor lang yung injury, na dapat unang-una para hindi magka-infeksyon, linisin ng mabuti, pupunta sa ospital para matanggal yung mga sira na mga laman at malinis ng mabuti, mabigyan ng antiseptic, mabigyan ng antibiotiko kung kailangan, at pinaka-importante, anti-tetanus. So Doc, final message po natin kung ayaw po ng ating mga kapatid na magamitan ng ganyang klase na bone saw ba ang tawag dyan? Opo. Ito yung bone saw. Pinaka-importante po yung ating mga kamay. Ito po, marami tayong magagawa sa ating mga kamay. Kaya importante na hindi po maputol yung inyong mga daliri. Sana po pagdating ng bagong taon, kompleto pa to sila. Right, thank you very much, Dr. Montanya. O yan, Rafi at Ameline, pwede naman kasing salubungin ng bagong taon ng masaya. Gumamit na lang tayo ng mga improvised na mga hindi paputok, na mga pampaingay, kagaya nga ng tambol o kaya naman na lata para naman kumpleto pa rin ang ating mga daliri pagpasok ng 2011. Balik sa inyo. Salamat, Faye Tobias. Kasabay ng kaliwat ka ng babalalaban sa mga paputok, nauuso ngayon ang mga alternatibong pampaingay sa mga bangketa. Mula sa Divisoria, nagbabalita si Franz Noguera. Rafi, Ameline, malapit na nga nating salubungin ang bagong taon at parte na nga ng tradisyon nating mga Pilipino ang pag-iingay para daw maitaboy ang malas. Pero bukod sa paputok, abay nagbabala rin ang Department of Health tungkol sa paggamit ng mga turotot dahil maaari daw malunon ng inyong mga anak ang pito nito. Kaya naman dito sa Divisoria, abay marami pong nagsulput ang mga bagong turotot na abay hindi na gumagamit ng pito na tsak pang malakas ang tunog. Pero mas mahal nga raw ito. Tara nga tiklasin natin kung magkano nga ba ang mga presyo nito. Tara! Dito sa gawi rito, itong maliliit na mga turotot na ito, abay 10 piso lamang ang presyo. Pero, kamustahin natin ang tunog? Ate, patry nga ang yung tunog niya. Oo. Okay na ba sa inyo yung ganong tunog, yung ganong kalakas? Pero kung ayaw nyo pa ng ganitong tunog, abay meron daw dito na mas malakas at mas malalaki. At ito ay nagkakahalaga ng 300. Meron din naman dito yung tig to 25 pesos. Tara't pakinggan natin yung tunog ng isa rito. Okay? Mas malakas ba para sa inyo yon? Eto, meron pang isa. Mas maganda raw ito kasi nag-e-enjoy na yung bata habang nagpapatunog ng turotot, okay? Ayan, nakapag-ingay na nga ang bata, nakapaglaro pa, di ba? Meron pa isa rito patry nga ito, kuya. Ito, try mo ito. Try mo lang ito. Ayan, okay, tatry niya ito, ha? Ayan, buong-buo ang tunog, para nga lang daw tunog ng barko, di ba? Ito, kaya naman Rafi, Ameline, dyan sa mga magulang, marami nga po rito sa Divisoria yung mga alternatibong mga turotot na safe nga raw po para sa inyong mga anak. Para nga hindi nga kayo nakapag-enjoy lang, nakapag-ingay, abay, tsak naligtas pa ang inyong mga anak. Maligayang bagong taon! Bye, Ameline. Salamat, Franz Noguera. Silipin naman natin ang mga terminal ng BOS kung saan may mga kapatid tayong humahabol sa biyahe para sa medianoche bukas. Mula sa Araneta Bus Terminal, nagbabalita si Ina Zara. Ina. Rafi, Ameline, katulad ng inaasahan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga last-minute commuter dito sa Araneta Terminal sa Cubao. Kung ikukumpara nga daw noong nakaraang taon ay di hamak na mas kakaunti yung mga naghahabol ngayon para mag-celebrate ng medianoche o maghabol ng New Year sa kanilang mga probinsya. Sabi nga ng ilang mga konduktor na nakausap natin kanina, Ameline, Rafi, tira-tira na lamang daw yung mga pasaherong dumarating ngayon. Dahil yung bulto raw kasi ng mga biyahero ay noong Pasko pa umalis. Ayan,
Rafi, Amelie, makikita nyo sa inyong screen. Pagamat maraming tao naman yung mga nandito ngayon ay hindi naman gaanong siksikan at hindi katulad ng sitwasyon noong nakaraang Pasko. Karamihan sa kanila madaling araw pa nandito. Yung iba alas 3 ng umaga, yung ilan naman kadarating-dating lamang. Inaantabayan na nila yung pag-alis ng kani-kanilang mga bus. Subukan natin kumausap ng isang biyahero, ano? Ma'am, kanina pa po ba kayo naghihintay dito? Kanina pa, mga alas 6 pa. Bakit ngayon lang kayo umuwi? Wala na kasi makuha na ng ticket. No, 20 pa kami nagsimula pala kumuha. Oo, ngayon lang daw ang bakante ngayong araw na to. Kaya inagahan na rin namin para may sakay na rin yung mga dadalahin namin. 3:30 pang alis. Rafi, Amelie, paalala na rin natin sa mga kapatid natin na may balak pang magbiyahe, huwag na po tayo magbakasakali na meron pa mga bakanteng pwesto sa ating mga bus na sasakyan. Ang gawin po natin ngayon pa lamang ay makipag-ugnayan na tayo sa mga bus company na may biyaheng papunta sa ating mga probinsya. Dahil sa mga peak season po na maituturing katulad nito ay hindi na po advisable yung ganyan. Magpareserba na po tayo ng ticket, lalo po bukas, December 31, ay may mga ilang bus company na nagsabi na hindi sila babiyahe bukas. Yan muna ang pinakahuling kaganapan mula dito sa Araneta Terminal. Rafi, Amelie. Salamat, Ina Zara. Kambyo tayo sa mga police report. Umakyat na sa 4 ang mga namatay sa naaksidenteng Twin Hearts bus sa Pagbilao, Quezon noong Martes. Namatay kahapon ang pasaherong si Catherine Cabalquinto, 21 anyos dahil sa internal hemorrhage. 16 pang pasahero ang nagpapagaling sa ospital. Nahulog ang bus sa 50 talampakang bangin matapos mawala ng kontrol ang driver sa Manibela. Suspendido naman ng 1 buwan ang prangkisa ng Twin Hearts bus, sabi ng LTFRB. Pinag-aaralan na rin ng ilang kaanak ng mga biktima ang paghahain ng reklamo laban sa kumpanya ng bus. Patay na nang matagpuan ng isang pedicab driver na nalunod matapos sumali sa isang swimming contest sa Maynila. Ang target na 200 pisong premyo. Pambili niya raw sana ng aginaldo ng kapatid. Nagbabalita si Ryan Ang. Hindi na makilala ang lumabang bangkay ng pedicab driver na si Gerald Pamplona na matagpuang nakalutang sa bahaging ito ng Ilog Pasig sa Maynila. Sumali raw si Pamplona sa isang swimming competition ng isang restaurant noong Disyembre 27. At nang malapit na sa finish line, lumubog na lang daw ang biktima. Sinubukan pa raw siyang iligtas ng isang bata pero bigo ito. Yun nga po, yung bata tumalon, nakapitan daw siya pabigat din kaya sabi ng bata, binitawan niya na. Ipambibili raw sana ng biktima ang 200 pisong premyo sa kompetisyon ng regalo para sa bunsong kapatid. Pero mukhang may sumpa raw ang ilog. Ilang buhay na raw kasi ang kinuha nito, kabilang na ang ibang kaanak ng biktima. Tiyahin ko dyan na nagpakamatay. Tito Atoy, nalunod dyan. Masama naman ang loob ng tiyahin ng biktima dahil sinisingil daw sila ng 75,000 pesos ng punerarya para sa pag-aasikaso at pagpapakremate ng bangkay. Pero dahil may tumutok na media, ibinaba rin na punerarya ang presyo sa 35,000 pesos. Sasagutin naman ng restaurant ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing kay Pamplona. Ryan Ang, News 5. 2 magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang nai-report sa Magdamag. Ang isa dead on the spot, habang isa bali sa katawan ang inabot dahil sa sobrang kalasingan. Nagbabalita si Jeff Caparas. Hindi na makilala ang lalaking ito sa tindi ng pagkakasalpok ng sinasakyan niyang motorsiklo sa isang poste sa Sumulong Highway sa Antipolo kaninang madaling araw. Kinilala ang bangkay na si Arnold Magsino. Imbes na helmet, ang sombrerong ito ang suot ng biktima. Aksidente yung kanyang kamatayan dahil sa hindi niya pagsusuot ng helmet. Ayan ang naging resulta. Kritikal naman ang lagay na angkas niyang babae. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng motor at hindi agad nakaliko sa kurbadang daan, kaya diretsong sumalpok sa poste. Sa loob lamang ng 2 linggo, hindi bababa sa 2 ang mga naaksidente dito. Ang ibang mga naaksidente, maswerte pang nakakaabot ng ospital. Ang iba naman, dito na mismo binabawian ng buhay. Kaya naman balak ng otoridad na paigtingin ng no helmet, no ride policy na madalas baliwalain ng mga motorista. Bali sa braso at sugat sa mukha ang inabot ng driver na si Edward Corpin matapos sumemplang ang kanyang motorsiklo sa bangketa sa Quezon Avenue. Ayon sa mga nakakita, mabilis ang takbo ng motor dahil maluwag ang kalsada. Mabilis, tapos nakita ko siya gumugulong siya kasama yung
helmet niyang gumugulong. Siya lang. Aminado naman ng driver na nakainom siya. Nakainom ka ba? Nakainom ka. Posibleng maharap sa kaso ang driver, oras na makalabas sa ospital. Jeff Caparas, News 5. Hindi na rin umabot ng New Year ang isang lalaki na tinadtad ng saksak sa QC. Hinala ng mga pulis na pagtripan lang ang biktima. Nagbabalita si Sel Guevara. Tulala at hindi makausap si Romeo Resurrection habang nakatitig sa bangkay ng kanyang kapatid na si Ronald. Naliligo sa sariling dugo ang biktimang tad-tad ng saksak sa dibdib at tagiliran. Kwento ng kapatid, naghatid lang ng pasahero si Ronald sa Plain Village, Novaliches dakong alas 2 ng madaling araw nang bigla na lang siyang tambangan ng ilang lalaki. Wala naman daw kaaway ang kapatid dahil bago pa lang itong namasada ng tricycle sa lugar. Pagtripan po siya, kaya pinatay siya lang. Walang nakakita sa insidente pero iimbestigahan daw ng pulis ang pasaherong hinatid ni Ronald para alamin kung may kinalaman siya sa krimen. Siguro to yung naisa kanyang pasahero, doon siya may siguro hindi sila nagkaintindihan kaya nagawa yung suspect. Pag-aaralan din ng pulisya ang anggulong na pagtripan si Ronald o kung may inggitan sa pamamasada niya ng tricycle. Sel Guevara, News 5. Parang asong nabahagang buntot ng isang siga na naghamon ng away sa Malabon. Kumasa kasi ang mga kabataang hinamon niya dahilan para mabugbog siya. Nagbabalita si J.D. Castro. Hindi magaw makalabas ng lalaking ito mula sa pinagtataguan niyang barangay hall sa Malabon. Bago ito, nagwala at naghamon ng away ang lasing na si Alberto Anciano sa kanilang lugar. Hindi naman siya inurungan ng mga kabataan sa hamon niya. Sakit talaga. Ito, sa taas ng mata ko. Dito, talagang masakit. Sa katunayan, naabutan pa naming nakaabang sa labas ng barangay ang mga kabataan na kaengkwentro ng biktima. Mukhang naghahanap ng tiyempo para madagdagan ang bukol niya. Nilabas na daw siya ng kutsilyo. Sino ang naglabasan? Yung kasama namin. Mga kasama mo? Tapos anong ginawa niya? Wala, inunan po namin. Pinagsabihan. Wala naman daw planong gumanti sa mga kabataang gumulpi sa kanya ang biktima. Basta wag na lang daw uulitin ang pagsapak. Pero sa ngayon, sa barangay na lang daw muna matutulog ang nabugbog na siga para makaiwas sa mga kabataang humahanting sa kanya. Ay, hindi ako nag-isip na ganyan. Ang isip ko, yung sa taas, Panginoon ang isip natin na sana wag na lang ulit. J. De Castro, News 5. Susunod, mga bumibili ng paputok, tuloy ang dagsa sa Bukawi, Bulacan. Mga tendero, kanya-kanyang gimmick para makainganyo ng customer. Mga pagkain kontra kolesterol, ihain namin mamaya. At sa itimbre mo kay Tulfo, asong gala na nangangagat ng ilang residente ng Project 8 sa QC, inireklamo. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Lumapit sa amin ng isang residente ng barangay Sangandaan sa Project 8 sa QC. Ang reklamo niya, isang pasaway na aso na gumagala-gala raw sa kanilang lugar. Dinamba at muntik nang makagat ng nasabing askal ang kanyang 10 taong gulang na anak habang naglalakad papunta sa barbero. Natroma raw ang bata dahil sa insidente. Gate pa ng nanay ng biktima, matagal na raw may nagreklamo laban sa terror na askal pero kibit balikat lang daw ang barangay captain na dapat nangangalaga sana sa kanilang seguridad. Itimbre mo, Romel Lopez. Ravi, sa itimbre mo ngayong araw, narito tayo sa Barangay Sangandaan dito sa lungsod ng Quezon. Isang ina nga yung lumapit sa atin ngayon, nagtitimbre ng kanyang problema. At yung problema nga daw nila dito sa barangay, medyo marami yung stray dogs o yung mga pakalat-kalat na aso dito sa barangay. At yung kanyang anak mismo na 10 taong gulang, muntika ng makagat ng aso. Nilapit daw nila yung problema sa barangay pero wala naman daw silang ginagawang aksyon. Pakinggan naman natin yung pahayag nung nagrereklamo nating kababayan, ito si Ma'am Mel Manalo. Since then, pabalik-balik ako, hindi nila ginagawa ng aksyon. Ayaw nilang umaksyon eh, pagod na ako. Tsaka hintayin ko pa ba na
na makagat yung anak ko. Rafi, yan nga yung problema tinitimbre sa atin ngayong araw, stray dogs dito sa barangay Sangangdaan. Kaya lang, anong araw ba yung aksyon at solusyon na maaaring parating ng itimbre mo kay Tulpo sa mga residenteng nangangamba dun nga sa mga stray dogs dito sa barangay Sangangdaan? Rafi? Okay, kaugnay ng reklamong yan, kausapin po natin ang mismong kapitan ng barangay Sangangdaan QC, si Barangay Captain Juan Untalan. Magandang umaga po, Juan Cap. Boss, Sir. magandang umaga po. Sir, ang dami palang galagalang aso dyan sa inyong barangay. Ano pong ginagawa niyong aksyon? Wala, sir? De, meron naman po. Ano po? Actually, may meron po kami bagong bilhin sa sakyan na panghuli lang talaga na stray dog. Na antay lang po namin ngayon na maging red plate. Maging red plate? Opo, kasi pinare-red plate pa po namin. So kung ma-red plate yan next year, so next year pa po gagawa na action yung problema? Ma-action naman po kami. Ba't nyo na po actionan ngayon na mismo, huwag nyo na po hintayin yung red plate kasi po yung problema immediate, kitang-kita ko sa screen, ang dami pong mga aso gala-gala dyan. Siguro ba mas maganda, sir, kung makagat muna kayo para hindi nyo na hintayin yung red plate. Ano po? Sir? Sabi ko siguro mas mabuti, sir, makagat muna kahit matikman nyo kung paano kasakit ang makagat para nang sa gayon, hindi nyo na hintayin yung red plate, agad-agad na action na kayo. Sa palagay nyo, sir? Huwag naman po tayong mabutsagan ng makakagat ng aso. Sir, kasi sir, matindi na yung problema. Biro mo mga paslit, nakakagat na dyan sa inyong lugar? Hello. Sir? Apo po. Marami na pong nakakagat, ang dami na pong nagreklamo. Ayan, sir, sa TV screen, ang dami, paggala-gala. Kung hindi nyo po kaya, ba't hindi nyo tawagan yung City Pound ng QC? Nakikipag-ugnayan na nga ako kami sa City Pound. Yun nga, sir. Yung sagot nyo, sir, na intayin yung red plate, hindi po maganda sa tenga, sir. Parang lumalabas na ayaw nyo pong umaksyon. Parang nahuhuli din po kami ng aso. Yung pong, hindi lang po ngayon massive dahil nga po yung sasakyan na pinurchase namin ngayon. Intayin nyo pa yung red plate. So hanggat walang plaka, hindi nyo po huli. Yung aksyon po namin, gumagawa naman po kami ng aksyon. Sir, wala naman huli sa inyo, sir, kasi barangay chairman kahit ginagawa niya inyong tungkulin. So, kung sinong huli sa inyo, hindi na kailangan muna hintayin yung red plate. Do it now kung meron na kayong sasakyan. Sir, please lang, chairman. Ano ba? Chairman? Yung proseso ngayon, pag nahuli namin, within 3 days at walang tumubos, dadalhin namin sa payatas. Sir, hulihin nyo na, dalhin nyo po sa City Pound. Nang sa gayon, wala na po makagat. Bahala na po yung may-ari niyan kasi pinabayaan nila pag-alagala yung aso. So, who cares? Chairman naman. Hello. Actually, ganito po nangyari doon sa nagre-reklamo. Actually, hindi ko mo mismo nakausap yan at nakausap ko lang po yung hepe namin. So, yan po ay Sir, kanina sa putis, binibilang ko siguro may higit 20 ng aso. Nakita ko pag-alagala, sir, eh. Hello. Ano masasabi mo? Hello, chairman. Hindi, ang po namin, gagawin po namin ng paraan ngayon yan. Kailan yung po gagawa ng paraan, Actually, chairman? nung po tumawag yung babaeng yan, pinapuntahan lang namin, ang nagiging sitwasyon lang po, pag nakita ngayon yung barangay vehicle, parang kilala na niya yung sasakyan, tumatakbo na. Sir, ngayong araw po na ito, wag po bukas, gawa nyo na po ng aksyon yung problema. Tumawag po kayo sa City Pound. Hello. Opo. Chairman, aksyonan nyo po ngayong araw. Opo. Actually, ito nga, 2 beses nang pinaikutan ngayong umaga. Yan. Actually, may-ari po niyan, construction worker. Ngayon na po, wala akong pakialam kung construction worker, kung sinong worker may-ari niyan. Ang importante, sir, maalis po yung problema niyan, chairman. Hello. Opo. Maasahan niyo po. Maasahan ko po. Ngayong araw, sir, ha? Sige po. Babalikan namin kayo sa Lunes. Kapag nandiyan pa rin po yung mga aso, tatawagan namin kayo. Sige po. Sige. Salamat po, chairman. Okay, maraming salamat din po. Magandang umaga po, chairman. Happy New Year po. Sige, okay. Yan po ay tinig ni Chairman Kapitan Hello Juan Untalan. Oo nga, Rafi. Tamang-tama ka talaga dyan, Rafi. At magandang paalala din ito sa mga may mga bantay or may mga, they have pet dogs na hindi naman po pwede na basta-basta na lamang natin silang iwanan, di ba, Rafi? Kasi meron din tayong panagutan kung sakaling ang may makagat ang sarili nating mga aso. Hindi ko matanggap-tanggap na dahilan ni Hello Chairman, yung bang aantayin muna, may sasakyan na pala, pero aantayin muna nila yung pagka-release ng red plate bago sila umaksyon. Di ba? And then ano pa yung reason na sinabi niya, Rafi, na kailangan pa daw kung 3 days wala daw kukuha ng aso, dadali na lang daw sa payata. Siguro ganun nga kasi kaya nga gala na yung mga aso, baka ayaw na rin sila ng kanilang mga amo. Sige, okay. Balikan naman po natin ang reklamo ng pamilya Orbistondo, Joseph Orbistondo, nung isang linggo. Lumapit po sila sa atin para humingi ng tulong tungkol sa pagkakulong ng kanilang padre di pamilya. 15 years na rin po kasing nakakulong sa Kuwait si Joseph sa salang pagpatay. 2004 pa nang mabigyan siya
ng parol. Pero ang 14 million or 1.4 million pesos na blood money na babayaran bago siya mapalaya, hindi po kayang ipunin ng pamilya. Kaya nilapitan daw nila ang OWA, pati ang ilang politiko. Pero wala pa rin silang nagawa. Sa puntong ito, kausapin po natin si Ambassador Ricardo Endaya ng DOF. Magandang umaga, Sir Andaya, Sir. Magandang panahali po at maligayang bagong taon. Opo. Ambassador, alam niyo na po yung problema na ikwento na namin sa inyo kanina pa, off-air. Ano pong magagawa ng inyong tanggapan tungkol sa problema ito, Sir? Ilang beses na po kami nag-file ng appeal para kay Joseph Orbistondo. At kami po nga ho, humihingi ng pardon sa pamahala ng Kuwait na bigyan naman siya ng pansin para siya makalaya na dahil siya nagdusa na at binangguna na mahigit 13 taon. Okay. Pero po, ang sabi po sa amin, kailangan daw po namin makakuha ng letter of forgiveness o tanasul sa pamilya ng biktima na nasa Bangladesh. Okay. Sir, ang pagkakaintindi ko, okay na po sa Kuwaiti government, yun lang pong blood money ang kulang, yung 1.7 million po ata yun? 1.4 o 1.7 million? Kulang-kulang pong 1 million piso. Okay. Ayun nga po ang sabi sa akin ng abogado na oras na maka-raise na ang pamilya ng Sir, kaya kami tumatawag sa inyo dahil wala nga pong pera yung pamilya, wala po bang magawa inyong tanggapan o ang OWA o yung ibang ahensya nating gobyerno na pwedeng lapitan po ninyo para ma-raise po yung fund na yun? Nag-propose na po ako sa ating pamahalaan pero wala rin yatang pondo ho para sa ganitong mga bagay. Kaya po ang minungkahi ko sa pamilya ni Ginoong Orbistondo ay lumapit sila sa ilang politiko na... Okay, sir, can I interrupt? Sorry po. Yes. Okay, talking about politiko, lumapit po sila sa ilang politiko. As a matter of fact, may mga nangako po mga politiko, baka pwede nyo balikan po yung mga politikong yon. Isa na po doon si Senator Manny Villa na nangako po bago mag-eleksyon. So siguro, sir, pwede nyo balikan siya at sabihin yung pangako nyo. Gagawin ko po yan. At kailangan lang po magpagtulungan yung pamilya ni Orbistondo sa pakikipag-follow up sa mga bagay na to. Opo, pero mas may impact, sir, kung kayo po ang tatawag mismo sa mga politiko. Opo. Okay, sir. Po natin so asahan po namin, babalikan ulit namin kayo, sir, next week tungkol sa problema ito, sir, ha? Ambassador? Okay po, maraming po salamat at maligayang bagong taon po ulit. Happy New Year po, Amba. Opo, salamat po. God bless po, mabuhay po kayo. Salamat po. Okay, yan po ang tinig ni Ambassador Ricardo Endaya. Para sa inyong mga reklamo, suggestions sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Tumaas na raw ng hanggang 40 pesos kada kilo ang presyo ng mga bilugang prutas ngayon sa palengke. Pati mga paborito nating mga kakanin, nagmahal na rin. Para sa update, nasa Nepa Q-Mart sa Cubao, si Marisal Halili. Rafi Amilin, bukas pa ang bisperas ng bagong taon pero ngayon pa lang marami ng mga mamimili ang nagpunta dito sa Nepa Q-Mart para nga makabuo ng 12 hanggang 13 piraso ng prutas para nga daw maging mabuenas ang bagong taon. Pero ngayon pa lang napansin natin na meron ng bahagyang pagbabago sa presyo ng mga prutas. Tulad na lamang nitong kiet-kiet. Kung dati-rati ay nabibili siya ng 60 pesos kada net, ngayon ay mabibili na siya ng 70 pesos. Ito namang Fuji Apple, mabibili na siya ngayon ng 12 pesos hanggang 15 pesos. Pero mapapansin natin na mas maliit ang size niya ngayon. Dito naman sa Pongka, nasa 5 hanggang 10 pesos ang bentahe nito kada peraso, habang ang Sunkist naman ay nasa 12 hanggang 15 pesos ang presyo. Etong halaga ng peras, bahagya rin itong tumaas kasi kung dati-rate, mabibili siya ng 3 peraso for 20 pesos, ngayon nasa 25 pesos na ang 3 peraso nito. Ang grapes naman, kada kilo ay mabibili na siya ng 200 pesos pero dati ay mabibili siya ng 180 pesos. Sa ngayon ay sinasabi nga nila na mabibenta daw yung mga bilugang prutas na imported. Pero bukod dito sa mga bilugang prutas, mabenta rin yung mga bilugang prutas na mula mismo dito sa Pilipinas tulad na lamang ng pakwan, melon at dalandan. Ito ring pakwan, bahagya rin itong tumaas. No? Kung dati-rate nasa 80 pesos siya per piraso nito. Ang dalanda naman ay mabibili ng 18 pesos kada kilo. Habang ang melon, kung dati ay nabibili siya ng 30 pesos, ngayon nagre-range na ng mula 30 hanggang 40 pesos ang kada piraso. Pero Rafi, Amelin, nako, medyo nahihirapan tayo makadaan kasi medyo madami-dami nga yung mga mamimili, no? Bukod dito sa mga prutas, mabenta rin ang mga kakanin.
dahil bahagi rin ito ng tradisyon nating mga Pilipino, no? Bahagi nga sa mga mabebentang kakanin, yung puto, kutsinta, ayan, yung mga bibingka, sapin-sapin, ayan, at ang mga suman. Kumustahin naman natin kung gaano na nga ba kabenta itong kakanin, lalo na't papalapit na ang bisperas ng bagong taon. Ma'am, kumusta naman po yung bentahin natin ngayon? Okay lang, mabili naman. Ma'am, sabi nila bahagi daw ng tradisyon, kailangan malagkit at saka matatamis yung mga sineserve kapag malapit na ang New Year. Bakit po? Para manatili ang closeness ng family. Ayun pala, para manatili ang closeness ng family. Maraming salamat, Ma'am. Ngayon, napapansin natin, marami na ang tao dito sa NEPA Q-Mart, pero inaasahan na bukas, lalo pa itong dadami para nga makapag-prepare sila sa handa nila sa bagong taon. Balik muna sa inyo sa studio. Susunod ang pinakahuling lagay ng trapiko sa Metro Manila, ihahatid namin. Mga pagkain kontra kolesterol ngayong medianoche, abangan. At pangatlong sanggol sa triplets ng isang mommy sa UK iniluwal pagkatapos ng 11 taon. Kung paano alamin sa aming pagbabalik. Alamin natin ang daloy ng trapiko sa Metro Manila ngayong araw. Mula sa MMDA Metro Base, nagbabalita si June Loyola. June! Saan ba yan? Rafi Ameling, nandito ako muli sa MMDA Metro Base para ihatid ang latest traffic update sa mga pangunahing lansangan sa Kalakang, Maynila ngayong Huwebes. Silipin natin sa kahabaan ng EDSA. Simulan natin sa EDSA Orense. Katamtaman lang ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane magmula sa Buendia hanggang Guadalupe. Nagkakaroon lang ng pagbigat dahil sa pagdagsa ng mga tao sa palengke sa may Guadalupe. Pagdating naman sa Pituason, bumabagal na ang takbo ng mga sasakyan sa northbound lane. Mula pa yan sa White Plains area hanggang sa NEPA Q-Mart. Ayon sa MMDA, tulad sa Guadalupe, nagpapasikip din sa daloy ng mga sasakyan ang pagdagsa ng mga tao sa palengke at sa mga bus terminal. Ang southbound lane naman, moderate na ang daloy ng mga sasakyan magmula Pituason hanggang Annapolis. Sa mga dadaan naman ng C5, mabilis ang inyong magiging biyahe dahil maluwag ang north at southbound lane. Ang NLEX naman, maluwag pa rin ang magkabilang lane para sa mga magsisiuwian ngayong bagong taon. Habang sa SLEX, moderate to heavy na ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Magmula pa yan sa Sukat hanggang Alabang. Rafi Ameling, paalala ng MMDA sa publiko, may number coding ngayong araw. Bawal sa mga lansangan ng mga pribadong sasakyan at bus na nagtatapos ang plaka sa 7 at 8. Rafi Ameling. Salamat, June Loyola. Siguradong marami sa inyo dyan ang hindi makapagpigil kumain ngayong holiday season. Kaya naman, naghanda kami ng mga pagkain kontra kolesterol na pwede nyong ihanda sa mesa sa bagong taon. Eto, panoorin nyo. Nangunguna sa mga pagkain kontra kolesterol ang tuna. Mayaman ito sa omega-3 na nagpapababa ng LDL cholesterol na bumabara sa ating puso. Pangalawa, ang pasas. Tumutulong ito para bumaba ang cholesterol level ng 8%. Garantisado ring hindi ka tataba kahit mahigit kalahating kilong pasas ang lantakan mo. Pangatlo, ang shiitake mushroom na nagtatagla ito ng erythrodenin na napatunayang nagpapababa rin ng cholesterol level. Pang-apat, walnuts. Taglay nito ang omega-3 fatty acids na nakabubuti sa ating puso. Mabisang pangontra rin sa kolesterol ang prutas na kiwi na puno ng vitamin C. Mainam din ang pinatuyong lemon dahil ito ay mayaman sa flavonoids na nagpapababa sa presyon. Pwede rin ang bayabas na ayon sa pag-aaral ay nakapagpababa ng presyon ng higit 18%. Pangwalo ang mani na mayaman sa vitamin E. Pangsyam ang soya. Mayaman ito sa protein, lecithin, vitamins, at minerals na mainam sa mga may sakit sa puso at may diabetes. At huli, ang oats. Inibitahan namin si Chef Francis Tolentino para magluto ng isang simple pero nutritious na ulam na tinawag na sauteed tuna with mushroom. Magsusutay po tayo ng onion and garlic. Pag luto na po ang onion at garlic, maaari na rin po natin isunod ang ating pong mushroom. Maaari na rin po natin ilagay ang ating pong canned oil tuna.
lamang pong kadali, ganun lamang pong kasimple. Tapos na po ang ating stir-fried tuna with mushroom. Ayan, may maihahain na kayong mura pero masustansyang pagkain sa inyong pamilya. Kainan na! Narito na ang ating kwentong kakaiba. Ipinanganak ng isang ginang mula sa Britain ang pangatlo sa kanyang triplets pagkatapos ng 11 taon. 11 taon? 11 taon, Rafi. Paano nangyari? Alamin natin kung paano nga nangyari yan. Taong 1994 nang madiskubre ng mag-asawang sina Adrian at Lisa na hirap silang magkaanak. Kaya nagdesisyon silang sumailalim sa in vitro fertilization. Successful naman ang treatment at naipanganak ang twins na sina Megan at Bethany. Pero makalipas ang isang dekada na pag-alaman nilang may naiwan pang isang frozen embryo sa ospital. Ayun. Dahil dyan naisilan si baby Riley sa tulong ng parehong prosesong pinagdaanan ng kanyang mga kapatid. What a pleasant surprise after 11 years. Meron palang Kaya naiwan kanina, kapatid doon. nagulat ako. Frozen embryo pala. Frozen embryo na nasa Pwede. ospital. Ayun, okay. Oo. Happy ending. Happy ending sila at Okay. talagang maganda ang kanilang 2011 yan. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. Oh, matagal. Mga kapatid!